Dalawang mukha ng isang puso. Part 4. Clyde's POV. Hindi lahat ng nawawala, nagsawa lang. Minsan, may mga tao na kusang umaatras kasi takot silang ipakita ang totoo nilang sarili. Ako si Clyde. At kung tatanungin mo ako kung bakit ako nawala, hindi ko alam kung kaya kong sagutin ng diretso. Kasi hindi lang ito simpleng na-busy o nagsawa na. Mas mabigat. Mas totoo. May mga bagay kasi na mahirap ipagtapat, lalo na kung alam mong pwedeng ikasira ng lahat. Isa na doon yung katotohanang hindi ko talaga kayang pumasok sa isang relasyon na puro, "Kamusta ka?" Na puro screen lang ang pagitan. Hindi ako naniniwala sa LDR. Hindi ko malilimutan nung una kitang nakita sa live. Ito yung unang kita ko kay Miguel. Yung tahimik ka lang pero may init sa presensya mo. Yung hindi ka man mayabang pero lakas ng dating mo. Parang may magnet. Yung tipong gusto mong lapitan kahit wala ka pang sinasabi. At sa mga sumunod na araw, hindi ko alam kung bakit lagi akong bumabalik. Parang may humahatak pabalik sa'yo. Laging may push na mag-comment, makipag-usap. Kahit simpleng biro lang, hanggang sa unti-unti napapansin ko na lang na lagi na kitang hinahanap. Pero habang tumitindi yung nararamdaman ko, mas lalo ko rin napagtatanto yung katanungan sa isip ko. Paano kung mahulog ako ng todo? Pero distance lang ang bumuo ng pagitan natin. Ang hindi mo alam, hindi ako nagkulang sa pagpapatawa, sa pagpapakita ng energy, sa pagbibigay ng presence. Kahit virtual lang, pero ang totoo, ay takot akong hindi ko maalis. Takot na baka sa araw na lumilipas, masanay tayo na may pagitan. At dumating ang araw na pareho lang tayong mapagod. Miguel, hindi ko kayang pumasok sa isang bagay na alam kong may hirapan akong panindigan. Kaya nung naramdaman kong unti-unti kang nahuhulog, doon din nagsimula yung pangamba. Hindi dahil ayaw kita, kundi dahil iniisip ko, baka mas masaktan ka kung hindi ko agad sinabi. Pero paano nga ba sasabihin ng diretso na hindi ko kaya ang LDR kung sa bawat araw na magkausap tayo, ikaw naman talaga yung nagpapagaan ng lahat. Oo, nagtampo ako nung minsan, hindi mo ako pinansin. Simpleng bagay pero tumama. Para bang kahit sandali nakalimutan mong andyan ako. At doon ko naramdaman yung sakit na baka hindi naman pala ako ganun kahalaga. Pero sa halip na magsabi, pinili kong manahimik. Sa halip na lumapit, pinilit kong lumayo. At
Kasi sa isip ko, kung ngayon pa lang may lamat na, paano pa kapag tumagal at distance na mismo yung pinakamalaking problema? At oo, alam ko, napapansin mo rin, may mga sandali na parang nagiging malapit kami ni Benedict. Si Benedict kasi diretso siyang tao. Hindi siya nag-i-invest ng feelings kung hindi siya sigurado. At doon ko siya minsang hinangaan. Kasi ako kabaliktaran. Nahuhulog agad ako kahit alam kong mahirap. Minsan may mga bagay na mas madaling gawin. Mas madali akong tumawa, magpanggap na chill lang kapag kasama ko siya. Kasi alam kong pareho kami ng limitasyon. Pero Miguel, kahit na ganun, ikaw pa rin yung laman ng isip ko bago matulog. Sa bawat tawanan namin, ikaw yung naisip ko. Sa bawat biro niya, pangalan mo pa rin yung paulit-ulit na nasa isip ko. Kung babalikan ko ang lahat, alam kong kasalanan ko kung bakit nagmukha akong walang pakialam. Pero ang totoo, ako'y may pinakamatinding pakialam. Hindi ako nawala kasi nagsawa ako. Nawala ako kasi natakot akong maging unfair. Kasi paano kung mahalin mo ako ng buo pero sa huli, hindi ko pala kaya. Hindi ko kayang distansya, yung oras, yung puwang na palaging nandyan. Mas pinili kong ako na lang umatras kaysa hintayin na ikaw na mismo ang mapagod at masaktan. At ngayon, sinusulat ko sa isip ko yung mga bagay na hindi ko kayang sabihin sa'yo ng derechahan. May isang tanong lang akong paulit-ulit na iniisip. Kung sakaling dumating yung araw na handa na akong sabihin ang totoo na hindi ko kayang LDR, pero ikaw pa rin ang gusto ko, handa ka pa rin bang makinig? O huli na? Kasi natutunan mo nang mas maniwala sa iba kaysa sa taong pinili ang manahimik.